kids. Hello mga guys. Napakabuti ng Panginoon. Ano? Hello! Hi. Napakasarap magpuri sa Panginoon. Kaya dapat lagi tayong sama-sama. Maginaw ba? Kaya wala pa iba. Praise the Lord. Hallelujah. Magalak tayo dahil lagi natin kasama itong mga bata na to. Sa darating na panahon, sila naman yung tatayo dito, no? Or magsiserve kay Lord. Kaya, mga bata, kakanta tayo at sasayaw, no? Sa Panginoon. Tama ba? Amen ba? Hallelujah. Nagpapasalamat ko sa Panginoon pa kasi yung pagpapala ng Diyos hindi na uubos, no? Palaging dumarating. Minsan hindi mo inaasahan, mabibigla ka na lang sa pagpapala na binibigay ng Diyos sa atin. Meron ba kayong ganong experience? Ay, wala akong kausap. Meron ba kayong ganong experience, mga kapatid? Na pinagpapala tayo, miski hindi natin alam, yung bigla na lang dumarating yung mga pagpapala. Kasi nga, ang Diyos ay hindi na uubusan. Sa langit, napakaraming pagpapala. Kaya dito sa lupa, gawa tayo ng gawa para meron tayong deposit sa langit. Kaya lang, huwag nating withdrawin. Sabi ko nga andyan lang ang Panginoon para tumulong sa atin. Kaya, dapat lagi tayo nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Ready na ba tayo, mga kapatid? Okay, tayo po tayong lahat.
Kaya sige, umaga na to. Patuloy kaming lumalapit sa iyo. Papasalamat sa lahat mong pag-iingat sa bawat araw ng aming buhay. Sa'yo'y lumalapit, sa'yo mahal namin Panginoon, nagpapasalamat sa iyong pag-iingat sa bawat araw ng aming buhay. Aking nararamdaman, pag-ibig mo't katapatan, kahit na minsan sa'yo'y nagkukulang, patuloy mo pa rin minamahal. Awitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago, nananatili ka kailanman dito sa puso ko, Panginoon, sa'yo lamang ako. Sa'yo'y lumalapit, sa'yo mahal naming Panginoon, nagpapasalamat sa iyong pag-iingat sa bawat araw ng aming buhay. Aking nararamdaman,
Panginoon, sa'yo lamang Panginoon, sa'yo lamang ako. Thank you, Lord. Mga hindi gusto lumipat sa kabila, mga sinag-teacher nila doon, assist na lang po. Amen. Palakpakan natin minsan pa ang ating Diyos na buhay. Sige nga po. Hallelujah. Amen. Mukhang ginaw na ginaw talaga tayo. Purihin po ang dakilang Diyos. Ako po'y tinamaan ng sipon sa kabubuan ng Tuesday. May magtuturo ng downwards, paglabas ko rito at yan ako umupo, may sahangin akong nasa lubong. Yun, nagulat na lang ako. Nag-uubo na ako. At makapag-retreat kami, medyo pinahinga ko nga po, kaya lang sobrang lamig, lalo yata nagtaligil. Naka-aircon kasi, kaya tuloy Friday, hindi nga po ako nagsalita sa aming third year, no? Thanksgiving anniversary sa Pilar, sapagkat maano nga po yung aking kagabi rin, hindi na ako ng-Bible study para ihanda yung aking boses sa umaga ito. Hindi ko na kayang persahin sa ngayon. Okay? Good morning po muli. Kahit po nasa online natin, magandang umaga po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sige po. Okay. Okay na? Mukhang mahina talaga battery, hindi umabot. Kalipat kinasahina. Lipat dito ka na reset. Jake, ano mo? Kaya purihin po ang Panginoon na po, ang ating scripture na ginagamit ay Romans chapter 12, verse 1 and 2, na i-share po sa atin ni Pastor Daniel about transformation, no? Kasi yan po yung ating team. Ngayon pong taong ito, na po na sabi ni Pablo, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, na po ako'y namamalig sa inyo. Ialin ninyo ang inyong buhay bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sapagkat iyan daw ang tunay na pagsamba. Sa kabila, huwag na tayo umayos sa verse 2, huwag na tayo umayos, takbo ng mundong ito. Stop, sabi ka na, no? At sa halip, be transformed. Bago tayo ng isip by the renewing of your mind. Nang sa gayon, mabatid natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Mabuti, kalugod-lugod, at talagang dalang. At nabigyan niya po ng tatlong pansin, yung surrender yourself to God. Napagsukunan po ba ang ating buhay sa Panginoon? Yan po ay marka. Mark of. Sinabing mark of, at pinapahiwatig po niyan, yan po ay divine effect sa buhay natin. God's doing, gawa ng Diyos. Hindi steps to, hindi mga pamamaraan mo o hakbang mo. Yan po ay self-effort, sariling paraan. Ano po? Man's doing, mga kapatid. Pero yung mismong epekto, mga kapatid, ng atin pong pagbabago ay pagsuko ng buhay. Pangalawa, stop conforming to the pattern of the world. At pangatlo, start changing the way you think. Alala niyo po yung tatlo na yan? Na nagpunta sa atin, nag-discuss po yan ng Pastor. Pagpalain po tayo ng Diyos niya. Manalangin tayo pagpalakama. Salamat ngayong pong umaga sa presence po ninyo. Salamat po sa sarap ng panahon, ganda ng panahon na aming naranasan. Sa lamig, marami kaming natitipid dito. Hindi nga kami nakapagbubukas ng mga aircon sa bahay o kahit electric fan. Salamat po sa mga karanasan ito. Mga pagpapala na aming natatanggap sa inyo. Salamat higit sa inyong presensya sa aming pong buhay. Minsan kami nuupo, sinisipon, nagkakasakit, Lord God. Pero salamat, kayo po ang aming kagalingan. Nanghihina, kayo po ang aming kalakasan. Nalulungkot, kayo po ang aming kagalangan. Salamat, mula kami sa wala, pero binuo mo kami, hinubog mo kami at binigyan kami ng halaga.
meron kaming precious sa iyong paningin. Sapagkat binayaran mo ito ng mismong buhay mo, aming Panginoong Jesus. Salamat po sa pag-ibig mong iyan sa amin. Ngayong umaga kami magpapatuloy ng pag-aaral, ngayong paglingkod ay mababa, ngayong tanging siya ng maliwalhati, maitaas, at magpaalala ng mga bagay na dapat ko pong sabihin. Naman karunungan, kabutihan, Lord, at kaunawaan ang paunawa sa amin. Maranasan namin sa oras na ito. Salamat po, akin naming tagumpay, kabutihan, at pagkapala ng aming gawain. Ito ang aming panalangin. Lahat ka po na ng Diyos, magsabi ng Amen! So, purihin po ang Panginoon kapag sinabing transform, ano po yan? Nagbago. Sino sa atin ang naranasan niya sa kanyang sarili na siya'y nagbago? Amen. Sino rito naranasan niya araw-araw sa kanyang buhay siya'y nagbabago? Pwede ba taas sa kamay? Ayan. Nasa iba po, konti lang. Nagbago, hindi nagbago iba. Luma pa rin. So, alam ko po mga kapatid, most of us, ang nakikita natin kasi pagbabago ay nakatingin tayo panlabas. Yun po natin pinapansin. Pero ang Diyos, mga kapatid, nagsimula siya magbago internally sa buhay natin palabas. Yung iba nagsisikap magbago mula sa labas paloob, mahirap po yun. Mahirap maging pakitang tao. Kaya nagsisimula yan sa loob. Minsan hindi mo pansin. Pero lalabas at lalabas sa katabi mo yung very significance talaga na pagbabago na kanyang buhay. Amen po ba? Nakita tayo minsan na isang tao na talagang nung sumama sa gawain, nakita mo, iniwan yung mga dati na ginagawa na dati pamumuhay. Ngunit sumandali, ngunit ilang sandali, biglang, bumalik sa mga dating mali, sa mga dating kasalanan. Amen po ba? May mga tao ganon. Pero may mga tao naman na akala mo walang pagbabagong nangyayari. Pero sa loob niya pala, unti-unti, merong nangyayaring pagbabago. Amen po ba? Pakipangayang nyo nga po yung mga katabi na yan. Nakikita ko sa buhay mo, merong pagbabagong ginagawa ng Diyos. Amen po ba? Sige nga po. Ayan, tiwala ba kayo sa mga katabi ninyo? Ha? Yung maliliit na pagbabago na yan ay nagsisimula sa atin, mga kapatid, para ganap tayong magbago. Sapagkat maintindihan po natin na ang pagbabago po ay nagsisimula sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Amen po ba? Ikaw ba'y nagsimula makipagrelasyon sa Diyos? Nag-i-start po ang pagbabago sa atin. Religion cannot change. Amen po ba? Church natin cannot change. Philosophy, mga kapatid, karunungan cannot change. But only Jesus changed us. Amen po ba? Si Jesus lamang po ang tunay na nagbabago ng buhay natin. Ano po? Ano yung aking saan ba nilagay? Ay, wala pa lang sa inyo. Nagbabago. Sa inyo pala. So, may tatlo pong resulta. O nangyari sa buhay natin nung tayo po ay nakipagrelasyon sa Diyos. Sige nga po. Ayan. Number 1, we are pardoned from our past. Tama po ba? Na tayo po'y napatawad, mga kapatid, sa ating mga nakalipas. Ano sabi ng Romans 6:23? For the wages of sin is death. But the free gift of God is eternal life through Christ Jesus. Kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Jesus. Totoo po yun. Mga kapatid, kaya no more condemnation. Amen po ba? Sabi ng Romans 8:1, there is therefore now no condemnation for those who in Christ Jesus. Diba? Na kay Jesus, mga kapatid, wala ka na sa ilalim na kahatulan. Walang karapatan si Satanas na hatulan ka. Amen po ba? Walang karapatan ibang tao na hatulan ka. Kahit sabihin mo walang karapatang hatulan ito. Kung Diyos na mayroong karapatang humatol sa atin, hindi tayo hinatulan,
Sa halip, ibinigay niya kanyang bugtong na anak, di ba? Para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Meron pa bang nakukondena dito? Mga kapatid, na ba? Kaya, salamat po dyan. We are pardon from our past. Tayo pinatawad na mga kapatid ba, nabibigyan ng pardon. Diba? 20 taon na bilanggo, tapos binigyan ng pardon. Sige, laya ka na. Kaya lang, magpapakatino ka na. Diba? Ganyan yung nagpapala. Kasi isang ano mo lang, yan, kalokohan mo lang, yan, marami nakatingin sa'yo, marami nakasubaybay sa'yo, ibabalik ka lang dito. Salamat, pinalaya tayo ng Panginoon sa ganung bagay. Amen po ba? Kaya meron na po tayong buhay na walang hanggan. At hindi lang bahagi ng pagbabago na ginagawa ng Diyos sa atin, ano po, ay patawarin sa ating nakaraan, tayo rin po ay binigyan ng Diyos. Pangalawa, the power, lampasan natin yan, the power of our present. Amen po. The power of your present. Mga kapatid, kapangyarihan, ano po yan? Sa kasalukuyan. Kahit na minsan nag-i-struggle tayo. Sino po rito nag-i-struggle araw-araw? Taas nga kamay. Na nag-i-struggle sa kanyang anger araw-araw. Meron ba? Nag-i-struggle sa kanyang topak araw-araw. Nag-i-struggle sa kanyang bisyo araw-araw. Meron ba? Selos. Sama ng loob. Meron ba nag-i-struggle sa inyo dyan araw-araw? But salamat sa grace ni Lord, no-overcome natin. Amen po ba? Dumarating yan, mga kapatid, tao ka. Amen ba? Dumarating yan, nasa buhay mga kapatid. Bagamat mayroong pagbabago sa buhay natin, pero struggle pa rin tayo. Minsan nag-i-struggle pa rin tayong gumawa ng mabuti. Good. Senyas yan, ikaw nagbabago. Amen po ba? Diba? Kaya meron talaga struggle at hindi pa raw kumahantong sa pagdanak ng dugo yung ating pakikipagtunggali sa ating mga kasalanan. Amen po ba? At ginagawa ng Diyos yan sa atin sa kasalukuyan araw-araw. Yung pagising mo sa umaga, mga kapatid, ay tanda na ikaw ay nagbago araw-araw. May kanta na yun? Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Noon, bukas at kailanman ay laging tapat. Ano ba sunod? Yan. Pwede rin yan Ano yung kanta pag-ibig ni Yahweh? The steadfast love of the Lord never ceases. They are new every morning. Amen po ba? Araw-araw ang pagmamahal ng Diyos, araw-araw binabago tayo ng ating Panginoon. Tignan mo katabi mo. Tignan mo, kanina dumating yan dito, may topak na konti, tignan mo yan. Tignan mo, nawawala na ba? Ayan, purihin po ang Panginoon. Ano po? Salamat sa power. Ano po ng ating kasalukuyan. May ginagawa ang Diyos sa atin. Sabi ng 2 Peter chapter 1 verse 4. Bigyan na tayo ng kapangyarihan ng Diyos para tayo'y makaiwas sa kahalayan, umiiral sa mundong ito. Diba? Pinagsabi po ng 2 Peter chapter 1 verse 4. At tayo po ay naging partakers ng kanyang divine nature. Diba? Tayo po ay naging kabahagi ng kanyang likas na kabanalan. Yan. Tema natin yung bukas sa ating prayer and fasting about holiness. Yung paglakad sa kabanalan. Mga kapatid, atin kayo. Iyan ko na. Lumabas sa na gabi-gabi po, meron tayong actually 5 days. Dire-diretso. Monday to Friday, CDC lamang po. Hindi lang Miyerkules, kundi from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, didiscuss po natin iyan, mga pastor, Tapos yung ika-Friday po ay revival night. Kaya tuloy-tuloy. Every 6 p.m. po yan, araw-araw. Dalo po kayo mga kapatid. Again, yung po mga kapatid, kaya salamat sa Diyos. Binigyan niya tayo ng bagong kasuotan. Ito po yung robe of righteousness. Salamat again sa power sa kasalukuyan. Power to say no to sin. Tama po ba? Yan ang 2 Peter chapter 1 verse 4.
Bigyan ka ng kapangyarihan to say no to sin. No, power to say no to sin. Kapangyarihan, sabihin sa kasalanan mula ngayon, break na tayo. Amen po ba? Kumusta ba? Break na ba kayo? Di ba, kapangyarihan sabihin sa kasalanan, ayaw na sa iyo. Ano? Nilalayuan na kita, iniiwasan na kita. Mapapit sa ating sarili. Nung wala pa tayong pakikipagrelasyon sa Diyos, araw-araw, kahit na gusto mong iwasan niya, ginagawa mo yan. Amen po ba? Pero ngayon, nagkaroon ka ng relasyon sa Diyos, nagkaroon ka ng kapangyarihan, tumakbo dyan, umiwas dyan. Amen po ba? Diba, yan po yung nangyari. No, kaya, kung yan ay nagaganap sa iyo, mga kapatid, meron kang pagbabago. Ano? At araw-araw ginagawa yan sa atin ng ating Panginoon. At pangatlo, sabi diyan, the promise for my future. Hindi ka na napatawad, hindi ka na binibigyan ng kapangyarihan sa ngayon. Tayo po ay pinangakuan para po sa hinaharap. Amen po ba? Nang lahat na nakipag-isa kay Jesus ay merong buhay na walang hanggan. Tandaan natin mga kapatid, ang eternal life hindi lang nag-uumpisa kapag namatay ka. Kailan nag-uumpisa yan? Nung na-receive mo si Jesus. Alis ka sa mundong ito, pero para ka lang natulog pagising mo langit ka. Amen po ba? Di ba? Pero nung wala ka pang relasyon, mga kapatid, ang tingin sa atin ng Diyos patay. Spiritual death. Di ba? At pagka nagpatuloy ka sa kasalanan at namatay ka, yun, eternal death. Pero nireceive mo si Jesus sa kanyang pangako, binigyan kanya ng buhay na ganap at kasaya-saya, at buhay na walang hanggan. No? Kaya tandaan natin, sa mga bago rito, sa mga nanonood sa atin, ang pasimula po ng eternal life ay hindi po pagkain namatay. Tandaan mo, i-receive mo lang si Jesus, nag-i-start na magsimula sa iyo ang buhay na walang hanggan. Amen po ba? At tuloy-tuloy po yan, mga kapatid, hanggang sa iyong kamatayan. Agree po ba tayo doon? Na purihin po ang Panginoon. So yun po yung nakita natin na at marami pang mga pangako ang Diyos sa atin. So dinaanan ko lang yan. So pag-usapan natin again, transformation. Okay na po yun, Rachel? Pwede na? Ay, hindi pa. Sige. Diretso. Kaya lang po pindot. Meron pang walang later. Pakibasa nyo nga po. Therefore, the old way of living has passed away. Si Pangsalin disappeared. Ano pa? Okay, ano nga po? Balik pa, balik. Pinabasa ko pa, Rachel. Ayan. Behold, the new way of living has come. Sa Tagalog, sige nga po, pakibasa niyo po ulit. Ano po ang palatandaan na ikaw ay nagbago? Ano sabi kanina? Balik mo nga sa English. Ano sabi po dyan? The old way of living has passed away. Behold, the new way of living has come. Ano po? Ano sabi dyan? Pag sinabing pass away, yung mga luma nating buhay, ano na nangyari? Patay na. Wala na. Ang isa bang patay pagka iniliti mo, tumatawa? Ang isa bang patay kapag sinampal mo, sumisimangot? Ang isa bang patay kapag pinagsalita mo ng masama? Kukuha ng bato, babatuin ka. Di ba? Nang nagsimula tayo, makipag-ugnayan kay Lord, makipag-isa kay Lord, ano doon nangyari sa atin, mga kapatid? The old way of living has passed away. Disappeared. Amen po ba? Meaning, yung desire mo, yung appetite mo, patay na. Sa kasalanan. Maaaring tayo natutukso, maaaring tayo nag-i-struggle, maaaring nagagawa uli natin, pero hindi ka na nasisiyahan. Hindi ka na nag-i-enjoy. Diba? Hindi ka na nag-i-enjoy, mga kapatid, sa inuman. Meron pa rin itong nag-i-enjoy sa inuman. Diba? Hindi ka na nag-i-enjoy sa, siguro pagkaya ng wedding.
Di ba? Hindi dyan. Hindi yung, o kaya, hindi ka na rin siyang-siya sa pagsisigarilyo, na medyo parang puso pa lumalabas. Wow, talaga naman, tatlo pa. Di ba? Ganon. Di ba? At nandun na yung parang sising-sisi ka kapag nagawa mo yan. Amen po ba? Sising-sisi ka. Kasi makatanda yan eh. Kasi yan yung, if anyone is in Christ, he is a new creation. Isa ka lang, bagong nilalang, namatay na yung old way of living. Kaya pala tama, nung ako'y nakipagrelasyon sa Diyos, June 17, pagdating ng June 21, ibang Erwin ako. Yung aking pagiging long hair na may hikaw, nagpagupit ako ng gupit binata, kinalingguhan, tanggal yung hikaw, gupit binata, marami nagtaas sa akin. Kaya nalunisa, pumapasok ako, mura dito, mura doon. Sabi ko kay Lord, patawarin mo nagmumura. Tatara ako. Kahit tamahin ako magmura, naglapat, hindi ako ng tawad. At pag merong nagsisigarilyo, akala mo ako, babae na nahihilo. Samantalang lakas na magsigarilyo. 2 araw ako magsigarilyo. Tama po ba? Yan po yung nangyayari sa atin. Amen po ba? Iba, gradual yung pagbabago. Dati isang kaha, ngayon. Ilan pa naman na isang kaha? 10 na lang. Okay? Hanggang kalaunan, 3 beses na lang yung siya magsisikar. Eh medyo humigpit yung isang beses lang nagsisiyat, isang beses lang nagsisigarilyo. Di ba? At minsan, marami akong kwento dyan. Maraming kapatid, umamin sa akin. Sabi sa akin, Pastor, totoo lang, nung ako'y nanigarilyo ka, pagkatadating kayo, yung bagal talagang inaano mo yun. Sabi ko sa kanya, bigyan na ka ng pagkakataon, gawin mo yun kasi nakita na kita, kaya lang yumuko ako. Eh, hindi mo na nakita. Ganun po ba? Oo. Yan, ganun tayo naman nakikitungo sa mga natin. Amen po ba? Di natin sila pinapahiya. Amen po ba? Di ba? Nakita mo naginom. Di ba? Hindi ka tuloy pamumuhay mo. Kasi yun ang nangyari. Kasi nga mga kapatid, the old way of living has passed away. Amen po ba? Sino rito kumagalit hanggang ngayong wagas pa rin? Di ba? Musta kayo mga misis? Makatalo niyo pa yung Hamas kapag kayo nagalit. Napasabot ng bomba, nagwawala. Dati ISIS, ngayon Hamas. Di ba? Purihin po ang Panginoon mga kapatid. No po. Simple lang po ito. No? Hindi ka na nag-e-enjoy. Magmura, manakit, di ba? Mangupit, di ba? Mang-chicks, chick na lang. Tama po ba? Hanggang stiktuan. Tama po ba? Pati yun. Kung sinigirlfriend mo ngayon, pakiingatan mo yan. Di ba? At ipanalangin mo sa Diyos na talagang yung iyong kamay ay huwag maging malikot. Di ba? Kasama niya sa kabanalan. Amen po ba? At puri na pa, dumating panahon na talaga namang nandiyan kayo sa altar, alam mo kayo, linis din yung sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Purihin po ang Panginoong Diyos. Kasi nga, again, yung estilo natin noon, yung desire mo, yung pagnanasa mo, yung appetite mo, yung gana mo dyan, yan ang inalis ng Diyos. And the new way of living has come. Biglang dumating sa iyo yung bagong paraan ng pamumuhay. Hindi naman dati nagbabasa ng Bible, bakit ngayon nagbabasa ka na ng Bible? Hindi naman dati nagsisimba, tama po ba? Linggo-linggo, kaya mo ba yun noon? Nagsisimba ka marahil, once a month, o kaya once a year, pagka birthday mo. O kaya pagka may mga posisyon. Pero ngayon, bakit? Hindi lang nga 1 beses sa linggo, 2 beses pa, iba nga 3, 4, minsan nga gusto mo tumira dito, okay lang. Kasi yung appetite mo nag-iba. Yung desire mo nag-iba. At ang nalulungkot ko, maraming mga magulang, yung anak niya, sa halip na katuwaan, nagbago ng appetite, sinasaway kasi hindi na lang nakapagtrabaho sa bahay. Hindi nakita yung pagbabago ng anak, na hindi na siya sinasagot, sumusunod na, bago umalis ng bahay, nag-iigib o anuman. Tama po ba? Maliban na lang kung ikaw, anak, alis ka ng bahay, tinataasan mo talaga. Para hindi ka makapagtrabaho kasi schedule mo ngayon. Na ikaw ay mag-ugas, ikaw ay maglalaba, pero iba yan eh. Alam po ba? Di ba? Hindi na tayo ganun. At kung tayo ay nagkamali,
Sabi ko nga mga kapatid, hindi ka mapakali. Para kang si Pedro nang na-deny niya si Lord ng 3 beses, hindi siya mapakali. Lubusan siyang tumangis. Tama po ba? Kayo ba kapag nagkamali, tumatangis? Para ba kayong pusa kapag nabutikan, hindi mapakali? Pupunta sa isang tabi, papagpagin yung kanyang putik, kanyang dumi. Agad alam mo, nakasakit ka. Di ba, nakagawa ka ng masama, hindi ka mapakali. Pamilya sa loob ng bahay, may mga istorya kapag may nawala, na isang bagay, nawala yung 100. Hinanap ni nanay. Wala, lahat, papangatawa na, dalawang uwa. Gano'n kami dati, lahat kami yung mami ka na. Lahat kami nakaluhod. Lahat kami nakaluhod, pero kami tig-iisang libro. Di ba, bali dalawa, ganon kani ang aming panusa. Yung mami ka na. Wala, ayaw talaga. Ayaw talaga umaming papakatawa na. Meron ba bang ganon? Mga kapatid, kung dati ganon ka, ngayon hindi na. Amen po ba, ang buhay mo ngayon transparent na. Naman, madali ka na magsuko sa Diyos, madali ka na umamin sa magulang mo, isa nga sa pastor mo, sa best friend mo. Kasi yung epekto ng pagbagong buhay. Amen po ba? Napakan natin ang ating Panginoon. Na hindi na tayo katulad dati na nag-i-enjoy sa kasalanan. Ano po? Kasi nga, ano sabi diyan, ang lahat na nakipag-isa kay Jesus ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkakataon. Tignan mo katabi po ninyo. Ayan. Pakisabi, struggle ka ba? Ayan. Purihin po ang Panginoon. Maganda yan. Natanda iyan ng pagbabago ng ating buhay. At balikan natin ulit ang Romans 12. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So, ang unang transformation, when you accept Jesus Christ, yung appetite, yung desire, nawala. The old way of living has gone. Disappear. Pass away. Malibang nagbumulti yan sa buhay natin. At dito mga kapatid, para sa ating maturity, or transformation totally, sabi diyan? Be transformed by renewing of your mind. Inis kasi Pastor Dan, by the way you think, sa ibang salin. So, alam niyo po, pagbabago na saan? Nasa isip yan, nasa utak po yan. May isang kapatid, tama nga Pastor, ang aking battle, nandito lang sa utak. Sabi ko, totoo kasi ang Diablo, maliit lang, isang dangka lang. Wala ba kayo doon? Nakakato kayo sa balikat natin. Tapos bulong ng bulong dito. Bulong ng mga negatibo sa utak mo. Ang ganda lang, mga ganun, di ba? And yan lang ang Diablo eh. Mga kapatid, ang tukson dyan lang po yan, para lang yung ibon, lipat-lipat sa utak mo. Di ba? Sa ulunan mo, nasa iyo, kung pamumugalin mo. Pwede mo naman nandiyan lang siya, bugawin lang ng bugaw. Kaya lang tayo mga kapatid, in Jesus name lang, in Jesus name eh. Diba? Takbo lang ng takbo kasi hindi naman umaalis, nandiyan lang, naglalaro. Amen po ba? Diba? Kaya lang, ang sabi dyan, ang pagbabago nagaganap sa pamamagitan ng renewing of your mind. Diba kaya sinasabi natin, may pag-asa pa ba akong magbago? Minsan sinasabi natin sa katabi, hindi pag-asa pa kaya itong magbago? Parang wala na. Parang wala na. Mga kapatid, may pag-asa pa. Sa iyo walang pag-asa, pero sa Diyos, punong-puno ng pag-asa. Amen po ba? Because God is a God of possibility. Amen po ba? God is a God of transformation. No? Ang Diyos po ang nagbago ng ating buhay. Kaya kahit sinong tao, gaano man yan kasama, hindi niya pwedeng tantusan o puntusan o tapusin. Kasi kapag na-encounter niya si Lord sa isang iglap, matatransform niya. Amen po ba? Ganyan nangyari sa atin. Si Pablo nga mamamatay ng mga Krisyano. Kasapakat kasi nagbantay siya sa mga pinagbihisa ng mga pumatay kay Stephen. Diba? At siya daw yung pinakamasama. Humingi pa ng permiso, pahirapan ng Krisyano.
kulong, minsan patayin. Pero chapter 9 na encounter si Lord. Sa isang iglap, ibang tao na si Pablo. Ibang tao na si Saul, Pablo na ngayon. Amen po ba? Diba? At napakadakilang apostol. No? Purihin po ang Panginoon Diyos. Talapakan natin siya. Amen? Kaya, God is a God of possibility. Ano po? Kaya niyang baguhin ang bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya wag mo yang, sabihan, tutultukang iyang katabi natin. Na iisipin mo, wala nang pagbaasang magbago to. Minsan mga magulang, unaware tayo doon. Tayo mismo nagsasalita sa bibig natin. Ay, yung anak ko ito, wala na yata pag-asa magbago. Sa iyo, totoo walang pag-asa. Sa iyo walang pag-asa. Pero kapag na-encounter niya siguro, hindi pwede, hindi magbabago yan. Amen po ba? Di ba? Ay pakilala na may pakilala si Jesus sa kanya kapag naintindihan niya kung sino si Jesus sa kanyang buhay, mga kapatid. Magulat ka na lang. Sa transformation, nangyayari sa kanya. Again, sabi ni Paul, be transformed how? Mga kapatid, by the renewing of your mind. Maraming tao, hindi man talaga problema yung pera. Ang problema, mindset. Di ba? Ang isang mahirap, nakatira sa squatter, katirahin mo sa kondo, isang linggo lang, yung kondo niya para ng squatter. Kasi mindset. Amen po ba? Mindset yan, mga kapatid. Di ba? Mindset yan. Wala yan sa location. Wala yan sa lugar. Di ba? Kahit ka mahirap, at ikaw ay Kristyano, kaya mong maging, di ba? Parang hindi nasa squatter, di ba? Di ba? Kung magsalita ka, kakaiba ikaw yung kakaibang tao doon. Yung iba, lalabas doon, puro lang hirap ng buhay, ganito, ganyan, puro bisyo. Pero ikaw iba. At lumalabas niya, tama po ba mga taga-Greco? Di ba? Mga taga-Rito, amen po ba? Sino ba mga taga-Pilar? Lahat tayo. Tama po ba? Minsan ganun. Ay kami nga, taga-backup center. Ang lugar namin, parang Little Tondo eh. Pero nung ako'y makakilala sa Panginoon, naiibahan sila sa akin. Di ba? Kasi pag ako nag-pray, masyadong extreme ako eh. Breakfast, merienda, nililayas ko pa, nilalakas ko pa. Ganun ako ka-extreme, ganun ako ka-init. Kaya kahit pari sa amin, gusto kong kausapin. Sa init ko, sa aking pananampalataya. Ayan. May mga ganun. Kaya nga, salamat sa Panginoon sa paghandang iyon na ginawa niya sa atin. So, madalas, ang problema na sa atin, nasa tao. Kahit sinong Pangulo, pumalit sa atin, di ba, ang problema na sa tao. Binigyan tayo ng Pangulo na medyo pagdating sa droga, nakipagbaka, katatapos lang. Ngayon nakakalungkot ulit pagdating sa drugs. Marami kasing tao, ayaw magbago. Binigyan tayo ng mga pinuno, yung Manila nga, nilinis. Sa iba't ibang lugar, binigyan tayo ng mga pinuno, linisin yung mga lugar, mga ilog, mga dagat, mga daan. Pero nasa ng problema? Nasa tao. Di ba? Patuwira ng mga tao doon, may janitor naman, may tagawalis naman, kahit nasa park. Kung tayo Kristyano, hindi tayo dapat ganun. Transform tayo eh. Di ba? Kung walang basurahan, dalhin mo, iuwi mo sa ihoy, tapon. Pag mo iwanan kung saan-saan dyan, amin po ba? Hindi yung minsan, may mga tumatakbong sasakyan, bigla na lang, mga pinagtapunan ng mga, basyo ng mga kung ano-anong pinaggamitan, lumilipat sa kalsada. Di ba? Sa mga hindi mananampalataya yun. Pero sa atin, hindi na tayo ganoon mga kapatid, di ba? Nagbago na yung ating desire, iba na iniisip natin. Tama po ba? Hindi yung iniiwan. Pati yung mga kapatid, bahagi po yan ng transformation na ganap sa ating buhay. Amen? Sino rito, papasok ng sinihan, subo-subo yung bubble gum, tapos pagka nawala ang lasa, saan nilalagay ka? O baka kahit dito sa simbahan natin. Meron dito kumakain ng bubble gum pagka. Tama po ba? Kaya meron dito isang upuan, puno-puno ng bubble gum eh. Yung pagkakat kay Franz, ba't hindi ba? Nakadikit eh, may bubble gum. Hanggang ngayon hindi matanggal. Mami. Di ba? Kahit mga dumi-dumi, mga kapatid, may basurahan naman tayo.
Sinisino po ang lahat ng iyan. Huwag natin iiwan, sabihin na ikatwirang mindset, mga kapatid. Mindset po lahat yan. Pagka ganyan pa rin ang utak mo, sumigat ka, hindi mo binuhusan. Total, meron namang magsusunod, magpaplas. Di ba? Mindset. Yung kasunod mo, pinakita mo yung baho mo sa kanya. Di ba? Ganyan yun eh. Yung ugali mo sa kanya. Lahat ng iyong mga kapatid again ay, nagbabago. Unti-unti. Amen po ba? Amen? Kaya ka nakakatuwa yung mga bata, uy, gamit ko, ugas ko, dapat. Para masanay. Amen po ba? Di ba, hindi lahat iniwan. Total, dyan mo si pastor. Kaya si Cecil, no? Ayan, purihin po ang salamat yung mga matatanda. Uy, akahiya sa kanila. Amen, di ba? Yeah. Kasi yung mga kapatid, so pasensya na kayo, very practical. No? Kailangan po natin ito. Yung mga pagbabago sa ganyang mga bagay. Amen po ba? Di ba? Nagkakaiba kami ng pangaral. Si Kuya Raymond, ibang mangaral. Si Pastor Dan, ibang mangaral. Si Kuya Jimmy, ako ibang mangaral. Di ba? Kanya-kanya tayo. Kung pare-paresa lang kami, di ba magkakaiba tayo ng estilo? Amen po ba? At dito, dito po kung ginamit ng Panginoon, use ng Panginoon. Purihin po ang Diyos. Minsan pa nga, palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Iba naman, dalaga at binata. Ang dalaga, pinag-pray? Handsome, tall, with Christ. Pero pagka medyo parang tumatanda na, kahit na walang with Christ, handsome and tall na lang. Pagka wala ng handsome, na lang? Handsome na. Di ba? Kahit na, short. Mindset. Mga kapatid, 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Di ba? Mas mahalaga yung with Christ. Amen po ba? Di ba? Ibigyan ka ni Lord. Ano ba? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us, unto you. Dagdag lang yan. Dagdag lang yan, mga kapatid. No? Kaya, napakahalaga po nitong mga bagay ito. No? Ang iba naman, mga kapatid, bakit hanggang ngayon? Sabi ko kanina to, bakit? Ano nilalagay ninyo sa inyong isip? Ano pinapanood ninyo? Ano pinapakinggan ninyo? Natagya po? Ano ba yung kadena ng ginto? Meron ba yun? Ha? Kalim na utos. Yung dati, sobrang gaya nanood kahit mga Krisyano, kinikwento. Sa title pa lang, mali na. Kasi yung immorality, kapitong utos, hindi ka-alim. Ang ika-alim, huwag kang papatay. Ang ikapito, huwag kang mangalim niya. Ang pangwalo, huwag kang magnanakaw. Ang pangsyam, huwag kang sasaksi-saksi ng walingan at pangsabot ko ang Diyos. Huwag kang dako ng ibang Diyos, nalikaw sa akin. Paniguguri, pangatlo, idolatry. Pangatlo, kung gagamitin ang pangalang Yahweh sa mga pagbunuhan. Pang-apat, Sabat. Respeto natin. Pang-lima, honor your parents. Pang-anim, huwag kang papatay, huwag kang mga etc. Ganun po yan. Amen po ta? Kaya minsan, nagiging madrama ang buhay. Sa halip na punukin ng salita ng Diyos sa kanyang isipan. Mga kapatid, sabi dyan, be transformed by the renewing of your mind. Ano ngayon ang inilalagay mo sa iyong utak? January lang ngayon? 14. Sa iyong Bible reading, last Sunday, topic namin sa aming Sunday school ay, ano tawag doon? Anong title ng ating topic? Yung mga nasa Sunday school, Sunday, yung scripture and prayer. The tool, of ministry is scripture and prayer. Ang unang tanong doon, kailan ka nagsimula magbasa ng Biblia? Ngayong nagbabasa ka na ng Biblia, anong nagiging pakiramdam mo? Pangatlo, kailan ka nanalangin na mula sa iyong puso, etc. etc. Yung nakaraan, nasa chapter 25 pa lang ako nang nababasa sa Genesis. Kung 7 days yun. Actually, nakaka-6 na araw pa lang ako. Nasa
25 na ako. Ngayon, nasa 47 pa lang ako. 3 chapters na lang, pag nagbasa ako mamaya, baka matapos ko ng Genesis sa loob ng 2 linggo. Ang Biblia meron lamang pong 1,189 chapters. 929 sa Old Testament, 260 sa New Testament. At meron tayong 365 days. 1,189 divide in my 365 ilan? 3.2. 3.25, ganyan lamang po mga kapatid, bisa 366. 3.2, 24, 40, gano'n. Mga kapatid. Ano pa? So, ibig sabihin, ang Biblia pala, pwede natin mabasa. Kung babasahin mo ito na isang chapter, araw-araw, sa loob ng 3 taon na tapos mo. Amen po ba? Kung gaganahan ka, babasahin mo ito ng 2 chapter, araw-araw, baka wala pang 2 taon tapos mo na. Kung gaganahan ka pa, babasahin mo yan ng 3 chapter a day, sa loob ng 1 taon, tapos na siya. Yan dapat ang pinupuno natin. Ilang beses ko na po yung nabasa, pero paulit-ulit ko po yung binabasa hanggang sa kasalukuyan. Tayo, kailan tayo magsisimula magbasa? Magsimula tayo kahit pa verses, okay lang. Mahalaga matapos mo. Pero mo, sa loob ng 10 taon, Revelation chapter 22 ka na. E baka meron dito, 30 taon na, hindi mo pa masasabi, binasa ng Biblia ng buo. Diba? Hindi simula. O siguro, Pastor, in Genesis, 10 beses ko na yung nabasa. Pero yung mga minor prophet, parang Mosea, masagot tayo, mga ganyan. Pagka binabasa niya, actually, kahit kung mga books ng Biblia, magkatulaan mo. Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, sino isa? Sepanaya, Haggai, Sakaraya, and Malachi. Pinilabid 2 minor. Di ba? Katandaan mo yan. Kasi binabasa mo yan. Dramatic revelation. Ano pa? Purihin po ang dakilang Diyos. So, again, we have to change the way we think. Mga kapatid, kailangan tayo magbago. At sabi lang, as may kasunod yan, no? Then, you will be able to test and approve what God's will is good, pleasing, and perfect. Mabuting gana. Mahirap maunawaan ang kalooban ng Diyos sa buhay natin kung hindi nagbago ang ating isip. Mahirap manood ng 2 sabay na TV. Di ba? Nagdadalawang blackboard yan. Di ba? Ang pinapanood ko siya, Channel 7. Sa kabila, Channel 5. Pero hongit bulaga. Iba-iba yung host. Iba yung host. Talaga yung maintindihan ko. Di ba? Yung isa basketball, yung isa kantahan. Di ba? Talaga yun. Maintindihan mo? Mahirap mabati. Ang kalooban ng Diyos, kung mabuti, kalugod-tulog na talagang ganap. Hanggang ngayon, yung utak mo, yung tayo. Amen po ba? So, baguhin natin ang ating mga mind. Para malaman natin kung ano kalooban ng Diyos. Yung iba, alam niya ang Diyos, binigyan siya ng magtatagumpay sa kanyang buhay. Pero hanggang ngayon, bakit kung mamuhay, kung magsalita? Yung pag-uugali, parang ano lang. Parang hindi mananagkata. Anong dahilan? Diba? Anong dahilan mga kapatid? Kaya napakahalaga, alam nyo, ang problema is not about that. Ang problem, again, Nino, is about our mindset. Mindset, mga kapatid. Isa pang talata. Ito ang mag-e-end. Set up. Yan. Pakibasa nyo nga po. Habang umiinom ako, pakisunod-sunod nyo lang po. Pagkahain ng Diyos ay katulad nito. May isang tao na gastig kung magpili sa kanyang isang gabi sa magkalat ng tutulong ng mga tao. Dumagin ang kanyang kaaway at pagkagising ng masamang ano sa
dito naman, 27, kayo naman po. Pakibasa niyo po. Kaya niya? Hindi ko matigil Isa pa po, 28. Yan. Ako naman sa 29, huwag, sagot niya, baka mabunot pati trigo. Kaya na ninyong lumago, kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo mga damo at inyong pagbitis-bitisin upang sunogin at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamay. In 37 to 43, nahandyan po alam natin yung explanation niya. Sino po ang nag-aasik ng mabuting bini? Si Jesus. Sino po yung mabuting bini? Tayo. Sino yung nag-aasik na kaaway? Satanas. Sino yung masamang bini? Yung mga pinag-aharian niya. Sino yung bukid? Ito yung sanlibutan. Sino yung panahon ng harvest? Ito yung katapusan ng sanlibutan. Ano po? Sino yung harvester? Mga angel. Pero dito ibahin natin. Mga kapatid. Alam naman natin ang mga weeds o damo. Tumubo iyan, ang trabaho lang niyan ay umagaw ng sustansya o nutrients sa mga halaman at tabi niya. Tama po ba? Diba? Yan po ang trabaho niyan mga kapatid, no, yung mga damo na iyan. Ano po, ang trabaho ng mga gawa ng kaaway mga kapatid, ganyan lang sa buhay natin, agawin, alisin yung joy mo, yung peace mo, yung faith mo, panghinain, trabaho niya yan. Tama po ba? Di ba? At dito, may nagtanim ng mabuting binhi. Kinagabihan, may nagtanim din ng masamang binhi. At ang nakapagtataka, normal mga kapatid, sino po ba magsasaka rito? Ate Dory. Kapag nagtanim kayo ng palay, tumubo ang damo, ano ginagawa niya sa damo? Binubunot. Normal na binubunot. Pero nakapagtataka rito, iba ang sinabi ng master. Nagpaalam yung mga servant. Ang sabi nila, bubunutin po ba namin yung mga damo? Ano sagot ng master? Wag, kasi baka madamay ang trigo. Hayaan nyo na, habang lumalago yung wheat, yung trigo, lumago din sa paligid niya yung mga damo. Sapagkat tutulong yan sa kanya para siya mature. Mga kapatid, ano gusto lang pong insight natin. Impact, mga kapatid, is the key to transformation. Normal, sabi ko nga, yung mga caretaker, bunutin, yung mga magiging kaaway sa mabuting binhi. Pero yung master, sabi niya, hayaan mo lang. Hayaan mo lang. Ano po yung sinasabi sa parable nito? Hindi aalisin ng Diyos. Sa atin ay mga suliranin, yung mga problema, yung mga persecution, mga kapatid. God will never take away your persecution. Sa akin. Bila minsan, ang ating niya, yan na, madating yung ating. No, hindi aalisin ng Diyos yung mga bagay na nagpapahinto sa atin. Kasi may dahilan ng Diyos. Gusto ng Diyos na lumago ka sa pamagitan ng mga yun. Habang sila'y tumataas din ang ating maturity. Totoo po ba yun? Totoo po ba yun sa inyo? Habang ikay pinipersecute, lalong tumataas ang iyong spirituality. Habang dumadaan ka sa napakaraming pagsubok ng buhay, problema ng buhay, lalo namang lumalakas ang kapangyarihan ng Diyos at biyaya ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Totoo ba yan? Tingnan mo mga katabi ninyo kung gaano yung katatag. Kung gaano na po iyang katibay. Di ba? Nakita niyo na ba kung sino rito yung mga taga sa panahon? Parang mga kawayan na talaga namang ilang bagyo na yung dumaan. Di ba yung mga puno sa dalampasigan? Di ba na tinatamaan lagi ng mga hampas na malalakas na hangin?
at bagyo. Pero bakit malalaki patataba? Kasi nagiging tulong sa kanila yung mga hampas ng hangin para umuga yung mga ilalim ng kanilang lupa para magkaroon sila ng di ba? Ano pa, place pa, lugar pa. Para lumaki pa sila at lumalim pa sila. Lalong nakakapagpatibay po yan. Amen po ba? Bagamat minsan pinagpetry natin yan na alisin. Pero dito mga kapatid, sa parable ito, wag alisin. Yung mga damo yan, hindi naalisin ng Diyos sa'yo. May tamang season dyan ng pag-aalis. Amen po ba? Di ba? Purihin po, Panginoon, kaya nakakatuwa yung mga kapatid natin na tagal nang dumadanas ang pagsubok, hirap, pero napaka-thankful pa rin kay Lord. Mga kapatid, sa araw, makikita mo sa kanila kung gaano sila nagiging kahanga-hanga. Nagiging impressive sa paningin ng ating Panginoon. Sabi nga ni Manny Pacquiao, masusukat mo raw ang isang champion sa loob ng ring, hindi sa labas ng ring. Amen po ba? Kahit ikaw araw-araw, box ka ng box dyan, suntok ka ng suntok dyan. Lima, pero pagdating naman dun sa ring, isang round ka ng bulag. Hindi gano'n eh, di ba? Hindi gano'n din yan masusubok mga kapatid sa panahon ng labanan. Oo, okay ka ngayon kasi wala kang laban. Pero subukan natin magkaroon ka ng laban. Kumusta ka? Kumusta na utak mo, hindi ba lumindang? Kumusta ang galing mo, hindi ba lumindang? Paano na kapag tinetesta? Mga kapatid, hindi ay inalis ng Diyos kasi tulong yan para mag-mature ka dyan. Para mag-grow ka dyan. Yan ang sinasabi po rito mga kapatid. Gusto kasi ng Diyos mag-transform ka sa pamagitan ng mga bagay na iyan. Ikaw dati manginginom, tapos ayan na yung mga barkada mo. Dati tumatakbo ko, umiiwas ka eh. Kasi kaya mo matukso. Pero ngayon, nakaharap ka sa kanila, pinapanood mo lang sila, kinikwentuhan mo sila, tapos hindi ka tumatagi kahit ang best ka tinatagayan. Nangyari sa amin yan eh. Ito tayo, hindi namin kayo mapilit, kaya di ba lalabas lang ako sa bilit, bumili lang po. Siguro naman, inumin niyo po ito. Sige po. Yun. Nakadalawang baso, kung yung pangalan ng yun, ang dami na lang naiinom, parang iba na yung mukha nila. Di ba? Okay. Ito naman, yun ang malakas. Amen po ba? Mas kaya na. Di ba? Nasa rin, sabi ko nga sa inyo, yung panahon nasa rin. Darating ang tayo ng barkada ko dyan, natutuwa ako sa iyo, kahit anong pilit namin sa iyo ng araw. Isip namin, 2 taong ka lang, babalik ka sa amin, pero ngayon, 30 taong higit ka lang siya. Hinahanap ka. Alam po ba? Ganyan po yung naging epekto niya sa buhay natin. Ano po, transformation again, mga kapatid, tumubo ang wheat, tumubo rin ang weeds. Na po, sa ganyang bagay. Na po, kaya, again, because the more problem, the more grace. Tama po ba yan? The more problems, more power. More pressure, more provision. Dapat ang prayer natin kay Lord, break it on. Amen po ba? Lord, break it on. Sige pa, dagdagan mo pa, pasabin mo pa ako. Si Pablo sa 2 Corinthians, chapter 12, verse 7 to 9, meron siyang thorn of the flesh na 3 beses niyang ipagnagdasal. Pero ang sabi ng Diyos, my grace is sufficient for you. Di ba? Nagsilbi daw pamalo ni Satanas. Kapag ka, yan o, 3 beses kong idanalangin sa Panginoon, alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot, ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahalagang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahal. Kasi pagka meron kang gano'n, talaga naman magpapakumbaba ka sa ating Panginoon. Lalo siya nahayag sa gano'n po sa buhay natin. At may kasunod yan, pakiano nga, Rachel, the most important is open, the least impressive. Minsan sa atin, ang binibigyan natin halaga, alam po, yung mga nakikita natin. Pero yung mga least impressive, hindi natin napapansin. Sino rito kapag pumunta sa bilihan ng sasakyan, ano tingin ninyo? Ano hanap ninyo? Di ba may impress ka sa brand? Di ba? Sa kulay? Ano ba yung mga brand na ano? Ano ba ito? Mga may sasakyan? Lamborghini? Pari ba tawag din? Paris? Pari daw eh. Pari? Lexus to. Ano isa? Lexus? Letus.
Di ba? At yung mga brand na meron. Ayun. Paglapit mo pala, bumubukas ko siya yung pinto. Ayan. Pag-gas ka kung siya naglalak. Di ba? Ayan. Pero wala akong pumunta ng sa bilihan ng sakyan, pakitaas nyo nga po. Gusto ko makita yung ilalim. Di ba? Yung kanyang, chassis. Yung kanyang mga parts. Yung kanyang makina. Makikita mo po mga kapatid yung ganda ng isang sasakyan kapag tumatakbo na. Ang galing gumatak. Di ba? Swabe tumakbo. Di ba? Ang linis. Hindi mo na napapansin yung salamin, yung hood, yung side mirror, na yung harap, pinansin mo yung least important. At di mo na, di ba yung mga ganun no? Kahit minsan sa pagtingin naman sa tao Tama po ba? Lagi natin tinitignan, panlabas, maganda, guwapo, di ba? At para, masungit to. Yung pala, kung sino yung tingin mo masungit, mas ilang mabait. Kasi from internal, doon siya nagbabago. Di ba? Pinagbabago. Isa parang, ito nga yung aking nakita para siya ng gasto. Yung pala. Tigas pala ng puso. May ganun mga kapatid. Encounter po natin yan. Karanasan po natin yan pareho. Kasi nasanay tayo na mas importante sa atin yung nakikita, pero yung mga disimportant. May baga dito, marami tayo. Masaya tayo. Pero tayo magsaya dyan kasi nagbabago yan. Meron tayong 2 linggo. Kunti lang naman ito. Di ba? At yung mas maganda, yung miyembro tayo ng cell, nasa cell group tayo. Kasi sa cell group natin, napatatatag tayo, naalagaan tayo, nabibisita tayo, nakakausap tayo. Di ba? Kaysa yung pupunta ako ng linggo. Di ba? Minsan, di pa nga tapos gusto mo na umuwi. Tama po ba? Di ba? Minsan ganun Yun ang ating napapansin. Yung pangangaral, maganda. Pero hindi natin napapansin yung struggle niyan. Bago yan nakapangaral. Tama po ba? Na nag-research yan, nagpuyat yan, nakinig yan, nanalangin yan. Hindi natin nakita yun. Nakita niyo ba yun? Di ba? Hindi natin nakita yun. Yung mga bata rito, yan, okay yan, mga kapatid. Ano po? Huwag mong tignan sa kanila yung parabang. Ano naman yung mga bata na to? Ganyan din dati yung mga anak-anak natin na nandito. Amin po ba? Yung mga tumatayo dito sa music, tumutugtog, kumakanta. Mga kapatid, hindi naman sila nagsimula dyan. Noong 19 years na tayo sa darating na 28. Yung iba dyan, si Kobe, ilan taon ka na? Oh, si Kobe, wala ka pa pala nun. 2005, 2007 ka? O 2006? Di ba? Nagsimula tayo, wala pa siya. Di ba? At yung mga bata na yung isang araw kami, alis din tayo rito. Gusto nyo mamatay din rito? 150 taon. Alis kami dito. Actually, papalit. Yung mga ganyan, papalitan din yan. Yung mga anak-anak nila, mga apo-apo natin. Amen po ba? Diyan ka ma-impress. Amen po ba? Nananatili siya yung mga taga-Grego, yung tiyaga nila, yung mga nag-aalaga sa kanila. Di ba? Diyan tayo ma-impress. Yung isang araw. Ano po, yung mga gawain natin sa kanya-kanya natin lugar, kami sa Pilar. Di ba? Nakakatawa. Di mo, 3 taon na kami doon. Si Jen nga, pastoran na namin doon. Di ba? Di ba? Nakakatuwa. Di ba? Nakakatuwa mga kapatid, no? Minsan, ganun tayo. No, kaya ang pansinin natin mga kapatid, hindi lang ipanlabas. Ang ating tignan mo nga mga katabi mo. Natutuwa ako sa iyo kasi nakikita ko yung potential mo. Yung pagbabago na ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. Amen po ba? Di ba? Na wala yung pagnanasa, pumunta rito, pero ngayon gustong-gusto nilang pumunta rito. Yan po yung bigyan natin ng at yan tayo na-impress. Amen po ba? Totoo, nakaka-impress yung mga anak natin na mga with high honor, with, ano pa ba doon? With highest honor, with honor, tumatanggap na ano. Pero paano naman? Yung mga bata na hirap talagang mag-aral, araw-araw, pero nagsisikap mag-aral, ang tawag doon,
Kakaputi ng buhok, alam ba? Nagsusulog ng kilay. Di ba? Hindi na i-impress doon. Pero nakapagtiyaga, nakatapos. Lagi tayong nasanay. Sa mga doon. Sana mabigyan natin ng pansin yung ganung mga bagay. Amen po ba? Yung mga least important. Kaya mga yun, alagaan na Angie, praise the Lord. No? Malay mo, sa 10 na yan, di lang pala yung mga nganta rito, sa kami pastor din yan. Kaya, di ba? Purihin po ang Panginoon na papalit po sa atin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Because God changing us little by little. Totoo ba yun? Ayan. At again, tapusin ko na, verse 30, pagdating ng harvest, sabi po ng master, yung mga damo, dikisin, tapos sunugin. Yung mga wheat, ilagay sa bar o sa kamali. Mga kapatid, may takdang season. May takdang panahon na yung mga persecution sa buhay mo, yung kahirapan sa buhay mo, tatapusin ng Diyos. Amen po. At ang gagawin sa ng Diyos ay paghahanda sa unlimited provision ng Panginoon. Binabasa ko po yung kay Joseph. Chapter 41, chapter 47 na po. Yung mga amatay na yung tatay niya eh. No? Kaya sa pasahin eh. Diba nakita natin ko yung 7 taong kasagananan. 7 taong. Grabe. Sobra-sobra kasaganaan na sino ni Joseph. At ganoon po yung harvest. Kahapon, pagbukas ko ng life na po, bigla akong natuwa, bigla, yun ang nag-effect sa akin. Sabi ko, Lord, salamat. Dati meron kami ang laman puro tubig. Isang yelo. Misa kailangan patayin kasi hindi ko lang naman. Pero ngayon, Lord, salamat. Hindi siya nabagal ng naman. Unlimited siya. Unlimited yung provision. Hindi ba ganun eh? Inihanda pa na ng Diyos yung makankaraan mo para sa kasalukuyan na hindi ka sumunod. Ang mahalaga lamang manatili. Amen po ba? Ito pong ang huli. Siya pakiping baka alam ni, to? Ito po yung art ng Japan. Po na kung tawagin ay, King Shogi. Ayan, King Shogi mga kapatid, no? Noong 15th century, na kapag meron pong mga gamit, mga ceramics na nababasa, ito po yung kanilang binubuo. Ano ginagamit nila? Napandikit yung urushi. Urushi, mga kapatid, na galing sa puno, yung mga dagta nito, hinahalo yun. Kaya nakita ninyo, merong gold. At sineselebrate ito nila from 15th century pa, mga kapatid. Na nagugulat sila, halimbawa yung, yung mga, yung mga porcelana natin, mga pinggan, yung mga lalagyan na yan, no? Mga kapatid, nakita yung mga gold. Nagugulat sila nung nabasa, tapos binuo, alam niyo yung presyo, mas mahal. Mas nagiging mahalaga, nagugulat sila. Kaya yata yung iba kusang binabasa niya. Saka dinidikit, no? Tapos lalagay sa pamilihan, mas may presyo. Mas may presyo. Alam niyo po ba, anong ibig sabihin niya sa buhay natin? Ganyan po ang Diyos. Hinahayaan niya tayo pong mabasa para higit tayong mahalaga. Kaya bring it on. Pasagin mo ko ito. Madurog talaga ako. Kasi kapag binututo ka ng Diyos, ang presyo mo ay mas magiging mahal. Amen po ba? Tama po ba? Mas magiging mahalaga tayo sa harapan ng ating Panginoon. Tingnan niyo po mga katabi niyo. Mga kapatid, matapos magtagumpayan sa kanyang mga pinagdadaanan, alam niyo po, magiging very impressive po yan sa Panginoon Diyos. Maniwala po kayo. Amen po ba? Di ba? Magiging mahalaga siya. Ganyan po yung, napakahalaga. Ayan po siya. Ayan. Yung ibang tao, di ba nagkasala si Eva at si Adam? Sumuway, intentionally, bawal, hinain. Isip ng mga
walang pananampalataya, ba't hindi nila kaya pinapalitan ng Diyos ng bagong Adan at Eva? Total sila pa rin na simula. Di ba? Pero alam niyo mga kapatid, hindi yung ginawa ng Diyos. Nagtuloy ang Diyos sa kanyang plano sa unang araw. Di ba? Kasi ito sagot. Sa mga malalalim ang pag-unawa sa Panginoon, itong sagot. God is not replacing broken people. He is repairing broken people. Biro mo sa Japan, sineselebrate nila yung mga yung mga may kabintasan, mga naglo. Ini-embrace nila yung merong imperfection. Ganyan si God. Mga kapatid, dapat yan ang maganda sa atin. Hindi ka papalitan. Mga kapatid, kukumpulihin ka ng Diyos. Aayusin ka ng Diyos. Lahat tayo parang mga putik lamang sa paanan ng bundok na kinuha ng Diyos inugasan. Mga kapatid, may linis tayo. Minasa ka para maging quality vessel. Nakagamit-gamit sa kanyang ako. Ganyan ang Diyos. Mga kapatid, amin po ba? Sino ba rito nire-repair hanggang ngayon? Masilahan ka. Amin po ba? Hindi ka, pag-repair niya ng Panginoon kasi gusto ng Diyos, darating ang time kung paano sa Japan, yung nabasag na bagay nung nabuo, mas mahalaga, mas may presyo, ganun din. Kasi yung buhay niyo. Mga kapatid, ako wala ka presyo nung panahon na ako'y unbeliever. Kahit yung mga Tagalagang lugar namin, sana, mamatay na ito, makakulong na ito, mawala na rito. Di ba? Pero ngayon, tinawag tayo ng Panginoon, nagkaganito tayo, ang laki na talaga natin ng Diyos. Gusto na tayo patayin ng diablo, pero ang Diyos na laban. Andyan pa rin siya. Isinasalba tayo. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. God is not replacing broken people, He is repairing broken people. Hindi niya trabaho, palitan tayo, ang trabaho niya, ayusin at baguhin tayo sa kanyang wangis. Amen po ba? Kaya kung ikaw ay may mga brokenness ngayon, God is changing your status. Amen po ba? Sabi mo nga sa iyong katabi, malapit ang magbagong status mo. Ang katayunan mo, mga nangyayari sa iyo, may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa kabila, again, mayroong mga weeds. Ano yung weeds? Ito yung weeds. Sumabala po ako na 7 minutes. Palakpakan na. Tayo po ito ngayon, manalangin. Mapagpalang Ama, maraming salamat po ngayon pong umaga sa aming pagpapatuloy about transformation total. Lord, bagong taon, tama po yan, bagong pagkakataon sa aming buhay, bagong simula, bagong buhay sa amin, bagong pag-aas. Kilala niyo po ang bawat isa. Tinawag mo kami lahat, kami mahalaga sa inyo. Baguhin niyo po yung aming mindset. Kahit sa pagtingin sa aming kapwa. Katulad sa Japan, yung Kintsugi. Pang 15th century pa pala ito. May mga bagay na nabasag na at kinonect nila sa tao. Yung mga taong nag-close, mga taong nanghina, naging weak, at natulungan, nag-recover, sineselebrate nila ito. Salamat po. Tulungan mo kaming tignan ang mga tao katulad ng iyong pagtingin. Sapagkat kami lahat ay napakahalaga sa inyo. Kami lahat ay potential sa inyong mga pangangatan. Salamat. Maintindihan namin ang sinasabi ng inyong mga salita. Salamat po sa aming encounter sa inyo. At ang epekto nito sa aming buhay, wala na kaming desire o appetite sa aming lumang pagkatao. At salamat, binigyan mo kami ng bagong desire and appetite. The new way of living as strong. Sa aming buhay, natuto kami magbasa ng Biblia, gumawa ng mabuti, tumulong sa kapwa, at napakarami. Nagpatuloy ito sa buhay ng bawat isa at marami pang mga tao na maging katulad ng bawat isa sa amin na mga naririto. Patuloy mo kami inuhubog sapagkat may dahilan kayo. Lahat dito mga weeds, gawin mo kaming matibay. Yanin po kaming manatili sa pagkapit sa inyo.
sa paglilingkod sa inyo, sa pagsamba sa inyo, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lord God, maraming salamat sa mga kapatid na natiling matatag hanggang kasalukuyan. Salamat may season po sa buhay nila. Natatapusin po ninyo ang lahat ng balakid na iyon. In the name of Jesus. At salamat po sa preparation para po sa maraming mga bagay sa revival sa aming buhay. Para kami maging magkapala para sa iyo. Salamat, Panginoon. Ngayong umaga. Thank you, Lord. Kaya nga po yung presensya, tumupok sa aming mga. Kaya Espiritu, pakamunin mo ang bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. God bless you po. Good morning po sa ating lahat. 2 Sundays from now, kung dalawang linggo magmula ngayon, magka-celebrate tayo ng 19th church anniversary po. Na meron tayong meron tayong invited speaker, si Pastor Vince Santiago, na transgender, na ngayon ay tinawag na bilang pang-Kristo. Na-amaze po ba kayo na how God sustained us in the past, nung nasa Star Cinema tayo, kapag tayo sa bus station, and how God is sustaining us up to now, na meron na tayo sariling building, church na to, natatawag natin atin. Diba ba? Totoo po ang sabi ng Diyos, through Pastor Proceso Marcelo, na ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Patuloy po tayo magtapat sa Diyos pagkat siya ay hindi magkukulang sa akin. Yun po ang aking isa sa mga natutuan sa DCAS. Sabi po ni Pastor Proceso Marcelo, ng Cardinal Panalangin. Tumayo po tayo, tayo po yung nanalangin. Roma 11:36. Pagkat ang lahat ng bagay ay nanggagaling sa Kanya, at nilikha ang mga ito sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Purihin ng Diyos magpakailanman. Ito po'y ayon sa Roma 11:36. Diyos, Ama namin makapangyarihan, sa 19 years po ng CBC, hindi po namin pwedeng mapantayan o mahigitan sa pamamagitan ng aming tithes and offering ang lahat ng katapatan, faithfulness po ninyo sa church na ito. Madalas po hindi namin nakikita, pero palagi po kumaapaw ang mga biyaya niyo para sa amin. We cannot outgive you, Lord. Hindi niyo po kami pinababayaan kahit minsan. Maraming salamat po sa pagmamahal niyo po sa simbahan na to, sa bawat isa sa amin. Everything we have is a gift from you. Accept our tithes and offerings as a gift of worship to you, my Lord. May our gifts be acceptable in your sight, O Lord our God. I-bless niyo po ang mga taong nagbibigay po sa inyo na patuloy na nagpapakita ng inyong pagmamahal sa inyo. Buksan niyo po ang bintana ng langit para bumuhos sa magpagpapala sa kanila. I-bless niyo rin po, Panginoon, ng prosperity sa mga pinagkukulan nila ng kinubuhay nila. We also thank you for the physical and mental strength that you provide sa amin so that we can all perform our best in our jobs, businesses, and ministries. Accept these tithes and offerings we give you today as a thank offering for your immeasurable blessings for us. Salamat po, Panginoon. At sa mga tao, Panginoon, nag-desire na magbigay din pero wala po silang kakayahan. We know, Lord God, by your grace and by your mercy, bibigyan mo rin po sila, Lord, at kukuhanan ng kanilang ikabubuhay. Pagpalain mo sila, Lord God, at patuloy po, Lord God, na ilagay mo ang kanilang puso at desire na magbigay din po para sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. Pagpalain mo po kami lahat. And we pray all these things in the powerful name of Jesus. Amen. Amen. Ibigay po.
Hello, good morning ulit. Welcome! Meron pa tayong first time. Wala po. Birthday celebrant! Ito, sino ba to? Si Miss Hanacel Ramos! Ito, ang ating people. January 15, Reynaldo Herrera. Oh, ito pa, si Ate Alma Lagman. Medyo hindi ko kaya kakilala ito. Mukhang nag-remo. Tama? Si Joy Esteban. Si Joy, hindi pa natin gaano kilala. Kayo nga si Joy. Saan? Ang layo na dito. Ayun pala. Okay. Ayun po si Joy, kung makikita nyo. Ayan. Mamaya, batiin nyo ng happy birthday. Okay, tandaan natin pala. Sino kaya? Nananayo ko si Kuya Francis! At si Ate Pilar! Ng Pilar! Happy anniversary, January 15. Dito, baka may nagsiselebrate yung mga anniversary nyo, ha? Baka ayun yung, ipapate. Dapat mabuti din. Announcement? Okay, meron po tayong 5-day prayer and fasting sa January 15 to 19. 1 meal lang po ito sa ating everyday. Day 1, call to holiness and community holiness with Pastor Dad. Kilala niyo si Pastor Dad. Day 2, the challenge of holiness, Pastor JP. Day 3, the conduct of holiness, Pastor Raymond. And day 4, the crux of holiness, Pastor Erwin. Day 5, the commitment and crucible of holiness. Ayan. Pastor Ulion, revival night na yun, Friday. So, huwag nyo naman kami iiwan dito. Mga kababayan, samahan niyo kami dito. Day 1, day 2, day 3, day 4, day 5. Ibig sabihin, Monday to Friday. So, samahan niyo ba kami? Walang sumasagot. Ano ba yan? Akala ko ba nagbago na tayo? Mindset yan, mga kababayan. Mga kapatid. Sasamahan niyo ba kami? Malakas, ha? Sasamahan niyo ba kami? Sasamahan niyo ba kami? Pag kayo wala dito, ha? Pupulanin kayo ng tawag. Okay. Yun nga, revival night natin sa Friday. Si Pastor Raul po ang mag-word. And 19th year anniversary, CDC anniversary. Ngayon, sinabi na atin ni January 28. Guest speaker, si Pastor Bill Santiago. Converse exchange now. Change. Big word ngayong araw na ito. Change. Sabihin niyo sa kapatid, sa tabi niyo,
kapatid tayo dito mga nanay, mahilig magdala ng pagkain. So, pwede tayong mag-share. Bukod sa pagkain nating na-prepare, meron pa tayong food sharing. Baka mamaya dito may magdala ng lechon. Oo, di ba? May magdala ng, meron pa lang aside ice cream. Kung ano-ano, food. Basta prepare nyo kahit nilagang tanong yan at saka bagoong. Wow! Ang sarap yan! Meron tayo at magmanalangin. Hallelujah! Panginoon, maraming salamat po muli. Kayo po ang siyang aming provider, ang aming tagapagbago ng aming katauhan. At lahat, Panginoon, nagbabago sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Wala pwedeng hindi magbago. Ang hindi lang nagbabago ay yung patay na. Pero kami mga buhay pa, Panginoon, kaya-kayang mabago ang bawat isa. Tunay nga, O Diyos, na salamat dahil nakakarinig na kami ng mga salita na makapagpababago sa amin. Mabago ang aming kaisipan, ang aming puso, ang aming isip. Meron kaming pagbabago. Maraming salamat dahil iba na ang aming katauhan ngayon. Noon, kami ay magagantin, masungit, at kumisa, madalas, marites. Pero ngayon, Panginoon, salamat. Napapawi na yung aming kasungitan, yung aming katarayan, yung aming mga salita na bago na. Hindi na nagmumura, hindi na nanunungayaw, hindi na nagsasalita ng masasama. Kung makorek man kami, Panginoon, hindi na kami nagagalit, hindi na kami nagtatantro, hindi kami nagwawala. Pagkos tinatanggap namin ang aming mga mali. Salamat sa mga taong nagkukorek sa amin. Salamat sa salitang nagkukorek sa amin. Salamat, Panginoon. At patuloy mong gamitin ang mga kapatid namin sa magitan ng mga salita na naririnig namin, Panginoon. At panalangin ko na ang bawat isa ay patuloy mong pagpalain. Bawat pamilyang narito, pagpalain mo, Lord God. At pagpalain mo, Panginoon, ang mga source of income ng aking mga kapatid na narito. At yung walang mga trabaho, nawa ay magkaroon sila. May dumaraan sa mga pagsubok, problema, hinahayaan mo daanan nila yung Panginoon para lumakas, Panginoon, ang kanilang kalooban. Maging matibay ang kanilang kalooban. Ang aming kalooban. Maraming salamat sa umagang ito, sa pagbubuhay ng kongregasyon na ito, Panginoon. Patuloy namin inaalay sa iyo ang pagsamba at pagpupugin sa ito. Hallelujah. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli natin magagal ang ating Diyos. Pag-presensya lamang ng Panginoon tayo, pwedeng mabago. Amen. Buhay na ito
at dumako na po tayo sa ating groupings.